Mga kababayan, si Kamanong po. Saka dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ang Vice President po ay nangampanya po sa Maynila at ikinampanya po si Mayor Isko. At syempre po, delikado na po mga tambay. Yung napakagagaling na representative po ng Maynila ay delikado na po. Baka hindi na po makabalik sa 20 Congress. Lalong-lalo po, siyempre po, sino? Si Congressman Chua at si Congressman Abante mga katambay. Pakinggan po natin ang Vice President mga kababayan at komentuhan po natin. Yung pangako, sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang yung politiko ba parang boyfriend yan ba? Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Hindi kita papabayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon, ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Yan po mga tambay. Ito pa po. Tingnan pa po natin ito isa. Meron pa po siyang inano rito. Ito pa. Sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayo salamat. Duterte! Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. Ang galing ko lang po yung silang ang ating opisina. Palitan natin ng silang Office of the President. Mga tambay, nagkaroon pa po ng isang masayang kaganapan po nung tinanggal po ng Vice President yung kanya pong seal, yung seal ng Office of the Vice President mga tambay. At sinabi ng Vice President na papalitan naman daw po niya yon ng seal ng Office of the President. Kaya po nagtawanan po at naghihiyawan po ng Duterte po ang ating mga kababayan sa Maynila. At syempre po, doon po sa kaganapan na yun, sinabi rin niya po na si Mayor Isko, ay biniro niya rin na pwede naman kayo mamili. Pwede rin si Mayor Isko
kung tatakbong presidente. At syempre, siya na po 'yon, malayo pa 'yon, 2028 pa 'yon at hindi pa po usapin 'yon, mga kababayan. Kaya lang po ang mga kababayan natin naging masaya. At yan nga po, mga katambay, ang maiksi natin na painggan doon sa una natin pinainggan na talagang malaman po kasi 'yun real talk. Malaman po kasi yung pinapahayag ng Vice President na magiging pangulo po ng bansa. Yung sinasabi niyang pangako. Kasi likas na po sa mga politiko sa napakatagal na panahon. Hindi pa tao si Kamanong. Ganyan na po ang trabaho ng mga politiko. Mahilig pong mangako. Pangako ng pangako na hindi naman po tinutupad. Katulad po ng nangyayari po sa atin ngayon. Nakita po natin, napakarami pong hindi tinupad sa kanyang mga pangako. Pero sasabihin naman natin, meron naman magsasabi dyan, hindi, ganyan din si dating Pangulong Duterte. Nangako siya, hindi rin niya tinupad. Yung sinabi niya, 6 months, mawawala na mga addictus ang droga sa ating bansa. Nawala ba? Diba? Hindi daw. Totoo naman, hindi na nawala. Paano naman mawawala ng 6 months? Buong bansa pala. Ay laganap ang buong bansa. Hindi lang ang Maynila. Buong bansa. At narco-politics ang ating bansa noong panahon na yun. Mismo, ang kalaban ni dating Pangulong Duterte noon ay mismong bayan natin. Bayan natin mismo kalaban niya. Gobyerno, mga politiko, mga kapulisan, di ba? Narco-politics ang involved. Kaya nga meron siyang narco-list di ba? Nasingit lang po natin yan. Yun nga po, yung sinasabi ko po kasi ng Vice President, yung pangako. Pero yung sinasabi din natin kay dating Pangulong Duterte, mayroon siyang ginawa. Napakalaki ng impact ng ginawa ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Naging tahimik, nagkaroon ng takot. Natakot ang mga addictus, natakot ang mga kriminal, at natakot ang mga magnanakaw. Ngayon po, natakot po ba sila ngayon? Natatakot po ba ngayon ang mga politikong mga magnanakaw? Ang mga kawatan? Ang mga addictus po ba ngayon ay takot? Ang mga kriminal po ba ngayon ay takot? Ang mga NPA ba ngayon ay takot? Hindi po ba? Hindi. Namamayagpag po yata sila ngayon. Di po ba? Yun ang pagkakaiba. At yung sinasabi rin ng Vice President na mapakaraming pangako na hindi ginawa, hindi naman talaga ginawa. Kaya manganganib po yan. Manganganib po yan dahil totoo ang sinasabi ng Vice President. At kung sinasabi naman po ng mga kritiko ng Vice President, bakit? May ginawa ba ang Vice President? Marami. Maraming ginagawa ang Vice President, kaya lang hindi ini-spread o sinasabi, hindi binabalita ng mainstream media ang mga ginagawa ng Vice President. Limitado lang. Di po ba? Sa social media mo lang makikita ang trabaho ng Vice President, karamihan. Pero sa social media, mabibilang mo lang sa daliri mo. Di po ba? Laging nakatutok saan? Sa gobyerno. Karamihang mainstream media. Di po ba? Kaya dito po, delikado po ito, mga katamay. Delikado po ang mga kaalyado ng binagoong Pilipinas. Lahat po, dahil mismo ang Vice President ay nagsalita na po, wag pong iboboto ang mga yan. Dahil yan po ay puro pangako. Katulad po nung nahandyan sa Maynila. Yung congressman dyan, Congressman Chua, Congressman Abante. Yan, wag po daw iboboto yan. Kasama po yan doon sa hindi iboboto. Dahil nakita naman po natin ang ginawang trabaho ng mga yan sa Kamara, sa House of Representatives. Ano po ang ginawang trabaho ng mga yan ni Congressman Chua, Congressman Abante? Nakita nyo naman po, parang mga hari. Parang mga hari. Ang tingin natin ay parang hindi lingkod bayan. Di umano ang kanilang mga style, mga karakas na napagkikita natin. Kung ano-anong maimbestigasyon. Samantalang ang problema ng bayan, naghihirap. Napakaraming taong hindi makakuha ng trabaho dahil kulang na kulang
Kahit mamahal na mga bilihin, kahit mamahal na mga gastusin natin, yung mga binabayaran natin, grabe. Kuryente pa lang, tubig, grabe na kamamahal. Di ba? Pamasahe. At lalong-lalo ang pagkain. Tapos papangakuan tayo ng 20 pesos ng bigas dahil halalan. Unbelievable. Tapos dadalin mo lang sa Bisaya. Talagang alam na alam mo na. Talagang alam na alam mo talagang ang kanilang agenda. Dahil lang sa pamumulitika, makahingkayat ng mga botante. Unbelievable. Yan ang kanilang mga solusyon. Lumalabas lang ang solusyon, kuno. Pagdating ng halalan, itong mga politiko na ito na napakahilig mangako. Pagka nakapwesto na, wala na silang pakialam sa pangako nila. Hari na naman sila. Congressman, 3 taon. Di ba? Tapos senador, 6 na taon. Nagbubutas lang ng mga upuan yata ang mga yan. Pag nanalo na, hindi na maalala ang kanilang mga pangako. Pangisi-ngisi na lang. Pagka kinwestiyon mo, fake news ka. Pagka kinwestiyon mo pa, baka ipatawag ka pa at imbestigahan ka pa ng TRICOM. Ganyan po katitindi yung mga yan. At baka imbestigahan ka rin ng NBI. Di ba? At lalong-lalo rin ang kapulisan. Ganyan po ngayon sa bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas. Mahirap po silang questionin. At ang unang isasagot sa iyo, pagka kinwestiyon mo, tinanong mo, fake news ka. Yan ang mga trabaho niyan. Kaya yung sinasabi ng Vice President, mga kababayan, talagang dapat po tayong gumising. Yun po ang kailangan natin bilang botante. Yung mga pinangako nila sa atin, kilala natin sila sa ating mga distrito, lalong-lalo na sa ating bayan, ang mga mayor, ang mga gobernador, di ba? Congressman na yan, senador, alam po natin kung ano ang sinabi nila noong 2022 at noong mga nakaraang pa. Natupad po ba ito? Lalo rito sa mga mambabatas? Sige nga. Umasenso ba? Gumanda ba man lang kahit papaano ang buhay natin? Di po ba hindi? Kaya maging matalino po tayo mga kabayan. Ito pong ginagawa po ng Vice President ay ito po totoo po ito, real talk po ito. Talaga sinasabi niya ang katotohanan na nangyayari sa ating gobyerno. Lalong-lalo na po ang mga karakas, ang mga style ng mga politiko. Karamihan po riyan ay pangsariling interes lamang. Kapangyarihan, pera, at yung sinasabi ng Vice President, may bonus pang polboron. Grabe po mga kababayan. Kaya yan, good luck na lang sa iyo. Ayan, Congressman Chua, Congressman Abante, ayan, nandiyan na ang Vice President. Ikinakampanya na po ang team ni Mayor Isko. Mga kababayan, at syempre kinampanya rin din niya diyan yung kanyang mga kaibigan. Si Amy Marcos, nakita niyo po, at si Camille Villar. Nakakalungkot lang mga tambay. Kung titingnan mo, binabanatan ni Vice President Sara Duterte ang Pangulong Marcos dahil dun sa kanyang mga pangako na 20 pesos na bigas at marami pang ibang pangako. Samantalang nahandun yung kapatid. Di ba? Parang parang natatanggap ng isang senadora Amy Marcos na yung kanyang kapatid ay palpak. Yung kanyang kapatid ay puro pangako lang ang ginawa. Samantalang ikaw kapatid, kasama ka ng Vice President Sara Duterte na binabatikos at kinu-question ang pangako ng iyong kapatid. Pero ikaw, tanggap mo na ang iyong kapatid ay palpak. Palpak na palpak ang iyong kapatid. Samantalang Pangulo ang iyong kapatid, makapangyarihan ang iyong kapatid, pero ang sinamahan mo, yung pinababagsak ng kapatid mo, yung pilit na ini-impeach ng Kongreso, na-impeach na sa Kongreso, Senado na lang inintay. Nakita niyo po yun? Talagang sa politika talaga, kapag kakapangyarihan na po ang umiral, kahit kapatid mo, iiwanan mo, basta lang manalo ka. Kakainin mo at lulunukin mo, mga tama. Yung kahihiyan. Kahiya-hiya na ang ginawa ng kapatid mo. Pero ikaw pa mismo, mga tambay, ang nakikita ng taong bayan na ikaw ngayon ang muka.
ikaw ngayon ang muka. Muka ka ng, ano sinasabi? Kapangyarihan. Pwede mo itakwil ang iyong kapatid. Hindi mo samahan dahil palpak. Ganun po lumalabas nun eh. Dahil palpak. Kaya lang, ang taong bayan, mag-iisip ang taong bayan kay Senadora Amy Marcos. Marcos po kayo eh. Palpak na nga yung isang Marcos eh. Tapos, 6 na taong kay Rian. Ano rin po ba nagawa nyo sa taong bayan? Sige nga, Marcos po kayo. Marcos po yung palpak. Marcos po yung nagbudol ayon sa Vice President. At Marcos yung mga nangako na napako ang dinala sa Pilipino, issue ng korupsyon, isang damukal na pamumulitika, at issue ng paghuhudas, pagtetraidor sa ating bayan, issue, pagkidnap sa dating Pangulong Duterte, pinamigay sa banyaga, hindi binigyan ng due process. Yan, Marcos po yan. Tapos, kasama po ng Vice President at nagpapa-endorso na siya'y manalo muli na senador na isang Marcos, mga babayan. Pero tayo pa rin po masusunod yan. Tayo ang boboto, hindi po ang Vice President. Di ba? Yun choice natin yun. Yung sa Vice President, kaibigan niya kasi yun. Di ba? Pero tayo pa rin ang mamimili. Yun po ang katotohanan doon. Pero ang hiling po ng ating Pangulong Duterte, number 1 po, yung kanyang request sa atin, Duterte. Solid po yun. Dapat po natin solido ang Duterte, yung 10 po, mga kababayan. Ngayon, choice na po natin yon. Choice na natin, o choose na nila yon, o choice na natin yon kung sino idadagdag natin doon. Pero tayo, siyempre, solido muna. Yun ang importante doon. Solido muna yung Duterte 10. Di po ba? Kaya po mga kababayan, dito po, sa nakikita po ni Kamanong, malabo na po sa sabaw ng puset. Makabalik pa sa 19 Congress ang isang Chua at ang isang Abante sa Maynila, mga kababayan. Dahil po, pinamuka na po ng Vice President sa mga taga-Maynila ang kailangan politiko na maglilingkod sa Maynila. Yan, katulad ng mga congressman ay hindi katulad ng isang Chua at isang Abante, mga kababayan, na puro pangako nung maupo na, iba na ang tinrabaho. Di ba? Kaya nga po, in-example niya pa yan na parang magjowa. Ipapangako sa'yo habang nililigawan ka. Habang jowa mo pa lang, lahat binibigay na. Magagandang pangako. Pero, nung ikaw ay nakuha na, at talagang nasa kanya ka na, ayan, na bigla ka na lang iiwanan at paiiyakin at paluluhain. Totoo po yun. Nangyayari po talaga yun. Di po ba? Kaya ganyan po nangyayari sa ating bansa. Nung makuha na ang ating boto, ano po ang kasunod? Tayo po ay puro luha na. Sama ng loob. Di ba? Yan po ang nangyari po sa atin. Lumuluha tayo sa paghihirap, napakasama ng loob natin dahil araw-araw natin nakikita ang kanilang mga pagmumuka na puro pangako ang iniwan sa atin. Di ba? Ganyan po yan Ngayon po mga tambay, bago po tayo magtapos, mga kababayan, shoutout po muna. Magsha-shoutout po muna si Kamanong ng mga ilan lang po. Sa susunod na po yung iba, mga kababayan. Shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jovelyn Watanabe ng Japan, at si si Pilam. Thank you po sa inyo mga kababayan. At ingat po at ingatan nawa. At siyempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat po tayo. Napakahirap na po ng sitwasyon natin ngayon. Laganap na naman po ang pulburon, ang mga kriminal, at nahandyan pa ang mga addictus. Ingat po tayo at napakahirap pa ng buhay natin. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng bansa. Na may mga Pilipino, mga OFW nating kababayan. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat po kayo. At sana po
Lalo-lalo po pag uuwi po tayo, yung issue po sa airport, ay maging aware na po tayo, maging matalino na po. Dahil nga po, mayroon na naman silang bagong modus ngayon, yung punit passport. Kaya po ingat-ingat po tayo mga kababayan, lalo yung mga kababayan nating OFW. At thank you rin po sa nakagusto po ng inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan ko. At syempre po, wag po natin kalimutan, isama po natin sa dasal at dalangin ang dating Pangulong Duterte na maingatan po, lalong-lalo po ang kanyang kalusugan, madugtungan pa po ng mahabang buhay, at lalong-lalo po na sana po loobin na makabalik pa po siya sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, ingat-ingat po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.